Pala si Jessica and Ella Spinida, and this is my group. BSR 22 Group 4. Welcome to Promenade at Dasmariñas. This park is constructed for the well-being of the Dasmariñeños, and this is just along Congressional Road. This opens from Tuesday to Sunday and closes on Monday. But here on top, it's open daily. This park stretches going around the river within Dasma, making it convenient to the people of the Dasmariñas to engage with physical activities. Ang Dasmariñas City sa Cavite ay ipinangalan kay Gomez Perez Dasmariñas, isang Spanish Governor General na naglingkod noong 1590s. Pinasok ang pangalan bilang pag-alala sa kanyang pamumuno noong panahon ng Kastila. Sa ngayon, may populasyon na ito na mahigit 750,000. Kaya isa ito sa mga pinakamataong lungsod sa Cavite. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-unlad, naging isa na itong first-class city na may mabilis na economic growth. May kita rito ang mga malls, schools, hospitals, business hubs at industrial zones na nagpapalakas sa ekonomiya ng lungsod. May lawak itong nasa 90 square kilometers, mostly flat lands na ginagamit para sa residential, commercial at agricultural na. Hello guys, so we are now here in the Dasmariñas Arena where you can see the field and the arena where the feature events such as sports are being held at. So guys, nandito tayo sa sikat na simbahan dito sa Dasmariñas Cavite. O kilalang Our Lady of Fatima Church. So mas kilalang Central Church na located dito sa Central Church na dito. Para sa mga So yun guys, pumunta na kami sa next destination namin sa Bayan Parish Church. Doon ang Immaculate Church. Yes, pumunta kami doon para ipakita sa inyo ang main features and looks ng historical sites dito sa Dasmariñas, Cavite. And ayun, kami pa rin magkakasama. So see you there. At nandito naman tayo sa bayan ng Dasma upang puntahan ang pinakamatandang simbahan na itinatag dito, ang Immaculate Conception Parish. Bago tayo pumasok ng simbahan, makikita natin ang dalawang orihinal na kampana ng Immaculate Conception Parish. Ang mas maliit na kampana ay kasamang itinayo ng simbahan. Ang mas malaki naman ay dinonate ng mga lokal na prinsipales o mayayamang residente ng Dasmariñas. Bago natin tuloy ang pagbisita sa Immaculate Conception Parish, makakasama natin sila James Pondok at si Joel Malonzo. O James, ikaw muna. Regala muna kami. Ito naman ang statue ni Mother Mary. Dito nagsisindi ng kandila at nananalangin ang mga residente. Katabi naman ito, ang dating aklatan ng simbahan. Well, andito ka lang pala. Okay na. Ang ginagawa mo dito, kaya habang nag-iikot kasi ako, nakita ko itong monumento ito. Alam niyo ba, ito ang monumento na alay para sa bayani ng bayan. Makikita dito ang statwa ni Placido Campos Inabe o ang paring revolusyonaryo na tumulong laban sa mga Kastila at para sa kalayaan ng Pilipinas. Makikita dito ang bantayan ng karangalan o ang mga pangalan ng bayani at martir na tumulong para sa digmaan laban sa mga Kastila. Huh? Ang lalim din pala ng history nito. Oo nga pala. Saan na si Alvin? Alam ko na dyan sa simbahan eh. Tara, punta natin. So yun guys, so nga sinasabi ko sa inyo, ang simbahan na Alvin, nandito ka lang pala. Uy, saan galing? Anong ginagawa mo dito? Na-explain ko lang sa kanila yung history ng simbahan na to. Alam nyo ba, na itong simbahan na to, dati lang itong kapilya ng simbahan ng Imus. Tapos, nung na-establish yung Perez ni Dasmariñas, nung
May 12, 1864, nag-petition sila sa Madrid na magkaroon sila ng sarili ng parish. Kaya naman noong taong 1867, sinimulan ng itayo itong simbahan na ito, ang Immaculate Conception Parish. LS Pineda, leader ako, leader ako. So guys, may transaction na nagaganap guys. Guys, Nabin, ayos ba? Hi guys, we're yes. Okay. Okay.